Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May uniformeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang Norman Mangusin. Momonosuke. ズニーシャ。 Strong Igorot at work! Momonosuke. 聞こえる? Lahat ng gandun, ako yung gobernador. Nakuha mo? Alam mo yung gobernador? Commander. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. The Awakening, mga ka-plastic. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin ay ang muling pagkabuhay ng pangit noon ng Isabela, mga ka-plastic, matapos ang kanyang pagkawala sa social media, mga ka-plastic. At the same time ay dinurog siya ng mga social media influencers at pinahiya sa lahat ng mga media, mga ka-plastic, na ipinamuka nila Makagago WhatsApp man at ni Napolcom Commissioner Ralph Caninisan, mga ka-plastic, kasama yung asawa ni Makagago dito. Ang pagdudurog, pamamahiya sa pagkatao bilang Norman Mangusin sa buong media, at siyang naging susi upang matakpan ang kanilang mga dapat ibalita na mas mahalaga talaga kaysa dito sa mga topic na ito, mga ka-plastic. Hindi ko naman sinasabing binabaliwala natin yung mga nangyari na marami siyang ginago o ano. Kasi kung ikukumpara natin, mas matindi yung tunay na Marcos, mga ka-plastic. Mas matindi yun. Yun ay kung makikita nyo yung mga larawan na ipinakita dun sa Facebook na kung saan ay mali-maletang pera at legit na bilyon-bilyong pera ang hinahakot ng tunay na Marcos kumpara sa aligasyon dito sa taong ito na, let's say, meron siyang nanakaw pero walang visibility ng pera. Pero alam naman natin ang ginagawa nito dahil sa pagpapalipad. At the same time, yung mga hinihingi nilang pera sa mga mommies. So, mahirap kasi i-judge ang isang tao, lalo na kung ang mga OFW daw na budol ni Norman ay nabudol talaga pero hindi nagreklamo at walang transparency kung ano yung mga ebidensyang ilabas. Pero hindi naman ako against o kampi kay Norman, mga ka-plastic. Kumbaga, mas maganda rin kasi yung nangyari kay Norman na nakulong siya. Pero pag samantala po siyang nakalaya, mga ka-plastic, base sa mga balitang lumalabas sa social media,
The Awakening, mga kaplastik. Awakening of Norman Mangusin. Parang si Luffy na pinatay ni Kaido at bilang na muling nag-awake ang kanyang devil fruit at naging Sun God Nika. Mga kaplastik. Diba? Mga kaplastik. So, ang tanong dito, the biggest question is, alam kaya ni Norman Mangusin na pwede siya magsampa ng kasong slander doon sa mga nambastos sa kanya? Kasama tong si Makagago at yung asawa niya. Diba? Ang tanong, kung may abogado to, mga kaplastik, yun ang biggest question. Alam mo kung bakit? Kung wala tong abogado, wala rin yung pagsampa ng kaso niya in slander. Diba? Kasi hinusgahan na siya ng mga tao dun eh. Rinobok as guilty agad pero hindi pa nga gumugulong yung kaso eh. Tapos pinahiya siya sa harap ng mga media. Diba? At sa wakas, mga kaplastik, tinuturing ni Norman Mangusin na kakampi niya itong si Rapi Tulfo. Pero hindi niya alam, iwas din sa kanya si Rapi Tulfo. Ang pinupunto lang naman ni Rapi Tulfo dito, yung pamamahiya sa isang tao na hindi pa naman napapatunayan ng korte na siya ay guilty. Diba? Pero may mga nag-comment, di ako magugulat baka biglang mag-guess yan kay Safari engagement sa RTIA. Hindi ko alam. Kasi hindi naman interested si Rapi Tulfo. Yun ang sabi niya. Kumukuha lang ng buwelo yan. Babalik yan sa dati. Oo. Ang criminal kasi is criminal talaga. Nag-live na yung Hindorotot. Actually, hindi siya nag-live. Nakita ko yung kanyang YouTube channel. Uploaded lang yung video niya. Mamaya, papanorin natin kung ano yung sinabi niya. Panis pang Oscar Award level, kala mo banal. Diba, may mga nakapanood na mga kaplastik. Banal daw yun. Siguro nga baka nagdrama to si Norman. Malalaman natin mamaya. Pero bago ang lahat, luma ang iba. Panorin natin yung mga nag-aaway-away na mga vlogger dito sa social media na kung saan dumadami at nagsasanga-sanga ang mga opinion nila patungkol dun sa pamamahiya nila Makagago at Satman at ng asawa niya kasama si Napolcom Commissioner Ralph Calinisan. At ipapakita natin ang balita mula sa DZWB 594 na kung saan ay may possibility na madamay ang mga personal security ni Norman Mangusin na napatunayan nila di umano na hindi po sila lehitimo at wala silang lisensya para magbantay o maging bodyguard ni Norman. So ito po yung nagpalaya kay Norman. Base sa post ni Food Genius, pasalamatan natin si JSUPT Joey B. Genesera, ang warden ng BGMP Parañaque City Jail Female Dormitory, sa mabilisang pagpapalaya sa ating bida na si Norman Mangusin. At ito po, siya si BGMP Warden JS Joey B. Generesera. Siya yung nagpalaya. So parang galit yata si Food Genius. Diba? Sabi nga ni Arcarbs Dalides, totoo nga talaga ata na he can pull the string. Alam mo mga ka-plastic, bailable kasi yung unjust vexation. Hindi nyo naintindihan yun. 12 counts yung unjust vexation niya. Ang halaga ng bawat unjust vexation case niya is 12,000.
Hindi. Tama ba? 12 counts, di ba? Tapos 120,000. So parang hindi siya 12,000 kada counts. So estimated natin na mga nasa 11 or 10,000 something. Di ba? Makakaya niya yun kasi una sa lahat, kung natatandaan nyo po, nanalo po si Norman Mangusin sa challenge niya na kainin yung takoyaki, na nakatanggap din siya ng 100,000 doon. O gasino na lang na mayroong mag-donate sa kanya ng 20 mil, mga kaplastik, baka ganun. Kaya talagang makakapag-bail siya. Pero medyo natagalan din mga kaplastik. Pero maraming lumabas na mga vlogger na chismis na hindi siya pinagpiansa o hindi siya pinayagang magpiansa. Maging ako, yun ang din ang kinontent ko nung nakaraan dahil nga ang lumalabas sa media, hindi daw talaga siya pinagpiansa ng CIDG dahil gawa ng may mga lumalabas pang kaso against kay Norman Mangusin. Pero bakit nakalaya pa rin si Norman? Yun ang biggest question doon, mga kaplastik. So siguro ito yung sabi ni Tambay everybody, korte ang may utos niyan, hindi ang warden. Susunod sila sa pag-uutos ng korte. Kaya nga bakit sinisisi ni Pud Genius itong warden? Ginagampanan lang naman niya yung trabaho. Para bagang ang gusto nilang mangyari kahit na mag-uutos yung korte tapos sisisihin ni Pud Genius itong warden. Para bagang ang lumalabas dito is nilalagay nila yung batas sa kanilang mga kamay. 'Di ba? That's to be fair, mga kaplastik. Alam nila sa sarili nila na available yung kaso niya. 'Di ba? Makakalaya at makakalaya yan. Aminado si Makagago pinost na niya sa Facebook niya. Ito nga yung sinasabi ni Limuel Linatok. Season 5 ni MG is waving. Mukhang makagagawa na naman ako ng bagong team song Season 5, Norman Mangusin. Awakening. Panis, Awakening. Parang Luffy lang, no? Na pinatay ni Kaido tapos mga ilang minuto o ilang oras. Biglang nag-awake ang kanyang devil fruit. Naging Sun God Nika. Nako! Kapag nangyari talaga ni si Norman Mangusin at na-acknowledgeable talaga si Norman na pwede siya magsampa ng kasong slander against kay Ralph Canilisan o sa Napolcom, sa mga kapulisan, and then pati na rin doon sa mag-asawang Warna Kolahewa. Ipagdasal nyo lang talaga na hindi niya gawin yon. Natitiyak yun dahil diba? Yun yung kanyang ipinangako kay Makagago nung nag-press conference. Mas mabigat yung kasong isasampa ni Norman Mangusin sa mag-asawa. Dadagdag pa yung slander. Patay ka. Diba? Imbis na nag-ingat tong mga to, diba? Kung ginamit nila yung katalinuhan ng utak nila, di sana hindi magkakaroon ng idea yan, diba? Nasampaan ng kasong slander. Kasi ang paggigigil mo sa kalaban mo sa social media, dapat habaan nyo yung PC ninyo. Pero pinakita nyo kung anong klase kayong tao sa harap ng media. Kung paano mo walang yain yung tao. Kahit sabihin mong kriminal na, verified na kriminal si Norman Mangusin, dapat mag-ingat pa rin kayo sa mga kinikilos nyo. Kasi hindi naman lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ay pabor din sa'yo. Tingnan mo, ang dami mga nag-react. Si Sargon nga galit sa'yo . Diba? Even ng mga ibang mga vlogger, even yung mga attorney, mga kaplastik, ibang abogado na mas magaling pa mag-obserba kaysa sa mga ibang abogado na may cognitive bias o may in-group bias na pinipilit nila sa sarili nila na tama yung ginawa ng kampo ni ganito ganyan. Napahiyain nila yung tao. 'Di ba? Tapos nagkaroon kayo ng peryahan dun sa presinto, mga kaplastik.
Biruin mo, presinto, kapulisan sa munisipyo, nagkalat kayo doon. Kasi ang balak nga nila doon, habang tumutugtog yung banda, kukuyugin sila ng mga vlogger ni si Norman Mangusin habang nakaposas. Kung sakaling pumunta si Norman doon sa hearing. Ganun kasi ang plano nila eh. Kaya nga nakahanda na yung mga vlogger na uhaw sa cloud chasing. Napiling nila magmi-million views sila pero hindi na expected yun. Diba? Literally na nautakan kayo ni Norman. Hindi kaduwagan ng tawag doon sa hindi niya pagsipot sa mga ganyang bagay kasi alam niya yung tendency kung paiiralin niya yung tapang niya. 'Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon kapag matapang ka, lahat ng taong hahamon sa iyo ay pupuntahan mo talaga directly doon. Dahil alam mo ang mangyayari sa iyo doon. Biruin mo, mag-isa ka lang, ang daming vlogger doon nakaabang sa'yo. Pati yung pamilya Lopez nandun din. Eh paano na lang kaya kung gumawa ng mga bagay yun na hindi na kaya-aya sa tao? Tapos papalabasin nila, hindi po sila yung nanakit kay Norman. Maaari ba yun? Diba? Kung doon sa naalala nyo, diba? Sa battle ni Makagago tsaka ni Price Tag sa Sunugan. O di ba may sumapak sa kanya doon after ng rap battle. Ganun ang maaaring mangyari kasi magkakaroon ng komosyon doon. Eh mabuti na nga lang may ganun si Norman kahit na bobo siya. Kahit nasabihan siyang duwag, bakla, supot. Dahil hindi naman basehan ang pagiging duwag mga kaplastik sa hindi pagsipot kung alam mong nandun ka sa panganib. Hindi ko sa pinagtatanggol yung tao kasi 'di ba? Aminado kayo na scam kayo ni Norman before. Na-scam kayo ni Norman before. O 'di ba? Na-scam pa rin kayo doon that time. 'Di ba? Marami na naman mag-unsub sa akin. Hindi mag-unsub kayo kasi ang pino-point of view natin dito, kahit na may galit kayo sa kabilang panig, kahit kahit nga ako, against din ako kay Norman Mangusin eh. Pero hindi mo dapat gawin yung mga bagay na ikasisira nyo rin. Plastic. Kaya nga nag-shared post tong si Norman Mangusin eh. Ito yun. Ito yung shared post niya. Pangyayan niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop 2020 pala, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako national TV ng ganito. O, diba? Siya mismo nagsabi niyan. Hindi nga nating akalain na yung pagkakasabi niya, walang mura yun. Diba yung karakter ni Norman Mangusin sa YouTube lang? Pinagmumura kayo sa YouTube pero doon sa harap ng media hindi ka minura, diba? Nagpaliwanag lang siya. Tama nga naman. Eto, panoorin natin tong iba pang mga... Eto, gusto ko kasing ulitin ito mga kaplastik. Ipaalala sa mga tao kasi alam mo kung bakit ko laging ipine-play ito. Isipin mo na lang kasi isang biggest example itong si MG. Biggest example siya in the way na baka balang araw hindi lang siya ang gumawa ng pamamahiya sa mga ordinaryong Pilipino
na ipananalanda kanya sa social media at saka sa mga media networks na kahit hindi ka pa naman napapatunayang may sala ay aakusahan ka doon sa harap ng mga media networks na kriminal ka. Kaya gusto kong ipaulit itong paliwanag ng mga abogado, mga kaplastik. Para na sa gayon, ma-enlightenment kayong mga kahombre. Ngayon, kung sarado ang utak ninyo mga kahombre, hindi na problema nyo na yun. Kumbaga, ang pinopoint of view dito, ilagay nyo rin ng balang araw pag kayo rin ang nangyari din sa inyo itong mga insidente na to, kagaya ng ginawa nila MG tsaka ni Ralph Kalinisan, bahala kayo. Marirealize nyo din balang araw na mayroon tama yung sinabi ng mga ibang tao against dito. Pagharap ng aresto sa media, slander ba yan? May isang vlogger na inaresto for unjust taxation. Okay, fine. May kaso, may reklamo. Parte yan ng sistema. Pero ang tanong, bakit kailangan iharap sa media? Bago tayo magpatuloy, gusto kong linawin to. Legal opinion ko to. Wala pang specific ruling ang Supreme Court tungkol sa ganitong eksaktong situation. So, analysis ko ito based sa batas at sa legal principles. Ngayon, para sa akin, slander yung ginawa ng mga pulis. Ano ba ang slander? Ibig sabihin, may statement na binigkas na nakakasira ng reputation ng isang tao. Ang slander, pwedeng written, libel yon. Pwede ding oral defamation ang tawag doon. Pero, whether oral or written, ang importante, ang purpose ng mga statement ay siraan ang pangalan mo. Ang layunin ay ipakita na masama kang tao sa paningin ng publiko. Now, think about it. Kapag inaresto ang isang tao for unjust taxation, which is a relatively minor offense, at saka iniharap sa media, ano ang purpose nun? Para ba sa investigation? Hindi. Para ba sa due process? Hindi rin. Requirement ba siya ng batas? Hindi pa din. So, ano? Obvious na ang effect niya at ang posibleng purpose ay ipakita sa publiko na ito ang may sala. Pero sandali lang ha, may presumption of innocence tayo. Constitutional right yan. Hanggat walang final conviction, presumed innocent ka. So, kung iharap ka sa media habang nakaposas, may police escort, may camera na nakatutok, anong mensahe ang ipinapadala o ipinapakita sa publiko? Guilty ka, di ba? At kung ang effect nito ay siraan ang reputation mo, that is definitely slander. Kasi tandaan natin, slander is not about false statements. Kahit totoo, pwedeng maging slander. Basta ang statement ay ginawa para manira, to dishonor or to discredit a person. So, para sa akin pwedeng makasuhan ng slander ang mga pulis na yan. Hindi lang pulis, pati yung mga nambastos sa kanya na dirty finger, diba? Dirty finger on live TV, sinabihan mo ng utak kriminal nang hindi pa napapatunayan sa korte na guilty siya. Tapos pinahiya din ni commissioner. Diba? Diba? Yan yung mga bagay na how ironic na edukado kang tao pero hindi mo pinapahalagaan yung pagiging edukado mong tao. Para kasi ang nangyari doon sa insidenteng yun, binabaan mo yung pagiging intelihente mo sa ugali ni Norman. Di ba nga may kasabihan mga kaplastik na kapag ang tao pumatol sa bobo, ay bobo na rin siya. At yun na nga ang nangyari. Binabaan mo yung moral mo. Binabaan mo yung ugali mo at naging utak Norman ka rin nung araw na yon. Siguro dala ng emosyon dahil sa hinaba-haba ng panahon na kinontent mo siya, ginugulan mo ng panahon na magdemanda ka, ginugulan mo ng oras si Norman Mangusin, biruin mo, nagbabakasyon na nga yung mag-asawa doon sa ibang bansa, naisipan pa niyang i-content yung tao. Hindi na niya nai-enjoy yung masasarap na bakasyon doon sa ibang bansa. Hanggang sa nagbakasyon na nga siya doon, siya pa rin, si Norman pa rin ang ang laman ng nasa isipan ng mag-asawa. 'Di ba? Pansinin mo, 'di ba?
Panay content siya araw-araw. 'Di ba? Ang tunay na bakasyon, nakalabas ka sa circle ng mga sa mundo ng mga trabaho. Kaya nga tinawag na bakasyon, 'di ba? Never kang maglalabas ng never ka nang papasok sa circle na kung saan ay busy ka na naman. Pero hindi, anong ginagawa niya? Nasa ibang bansa siya, content siya ng content kay Norman. Siyempre, gatas na gatas eh. Diba? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon sila ng parang annoying sa isang tao. Imbis na mag-enjoy sa ibang bansa, nagbabakasyon sila. Ayun, iniisip si Norman. Ano kaya ang gusto kong sabihin na naman dun sa next video ko? Ano naman kaya ang gusto kong sabihin para asarin si Norman? Para madagdagan na naman ng oral defamation ni Norman Mangusin once na mag-rebat siya sa akin. 'Di ba? Ganun kasi yung gusto niya eh. Kasi madali kasing maututo si Norman Mangusin sa mga asaran. Eh mo, makikipag-asaran ka kay Norman. Makikipagbardagulang ka. Tapos pag nagrebat si Norman Mangusin ng mga mura, alam mo kasi si Norman, ang karakter niya sa kanyang YouTube channel is pinagmumura niya yung mga taong kagalit niya, di ba? Pinagsasasabi niya ng kung ano-ano. Yan ang gusto ni Makagago. Para na sa gayon, nadadagdagan yung mga kaso ni Norman. Di ba? Yan yung mga tactics. Kaya kung gusto mo, halimbawa, pag nagkataon mayroon ka nakatulig sang sikat na vlogger at lagi kang inaasar, asarin mo rin. Pero kapag napikon siya at nagdemanda siya, ibig sabihin talo siya. 'Di ba? Hindi niya kaya hindi kanya kaya. 'Di ba? Pero in anyway, ganito nangyari. 'Di ba? Kailangan itong video na ito ay patungkol to sa presumpting in innocence, mga ka-plastic. Pero mo, hindi pa nga gumugulong ang kaso dun sa kaso niyang unjust vexation. Para hiyain mo, di ba? At ito. Pakinggan naman natin itong si Cap Barsaga, mga ka-plastic. Francis Leo Marcos. Simple lamang po ang aking pananaw po dyan. Nagkamali po siya sa batas, harapin niya at panindigan niya kung anuman ang kanyang mga pinagsasabi. Oh, Kahit tama man naman. ako'y magsalita, pabor sa kanya, hindi pabor sa kanya, hindi po makakatulong ang mga sasabihin ko. Dahil ang issue pong kinasasangkutan ni Francis Leo Marcos ay usapin na po yan sa pangkorte. Ibig sabihin, abogado niya, abogado ni FNF at abogado yung taong nagdemanda ang paliwanag ng bawat pagitan sa kanila. Tayong mga nanonood, tayong mga vlogger, ay mga marites lamang. At higit sa lahat, ako naman, ito pong sinasabi nilang about kay MJ, ito po ang masasabi ko po dyan. Totoo naman, ang isa sa mga naging katapat ni FLM ay si MJ, si Makagago. Malaking bagay ang ginawa ni Makagago dahil sa paglalantad niya sa mga kawalanghiyaan ni Francis Leo Marcos. Hindi po pinag-uusapan dito kung ginatasan, kinonten, pinagkakitaan sa social media. Ang punto po rito, yung nailigtas yung ibang mga kababayan natin na mga OFW sa mga masasamang gawain na mga pangbubugos, pangi-scam ni Francis Leo Marcos. Malinaw po ang sinabi kanina ni Vice Chairman Napolcom. Ilan ang passport ni FLM? Dalawa? Nakita niya sa press con. Tatlo? Iba-ibang pangalan ang ginagamit niya
sa kanyang mga passport. At iba-ibang address ang mga nakalagay at iba-ibang nakalagay ng araw ng kapanganakan. Ano yun? Isang tao, pero magkakaiba ang pangalan, magkakaiba ang kapanganakan. Ang tanong dito, bakit nakalusot na nabigyan ng passport ang isang Norman Mangusin? Biggest question yun. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, mga kaplastik, uso ang fixer. Uso. Di ba nabalitaan yan? Nagbayad si Norman Mangusin ng 200,000 piso sa isang abogado para mapabilis ang proseso ng kanyang pagpapapile ng PSA account niya bilang Francis Leo Marcos. Di ba na-content ko na yan sa recent video? Kung bakit dalawa ang kanyang birth certificate? Isang Norman Mangusin at isang Francis Leo Marcos. Di ba? So that means, ang sabi niya doon, meron siyang binayarang abogado na 200,000 piso at yon ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng isa pang PSA certificate. Diba? Kasi dito sa Pilipinas, sobrang vulnerable ang sistema. Kaya tayo dinarayo ng mga kriminal na Russian, kriminal na mga taga-China, at mga legit na kriminal from other the country. At ito yung nagmimistulan nilang pinakataguan nilang lugar. Dahil dito kasi ay mas maluwag pa. Mas maluwag pa sa butas ng ina ni FLM ang kaluwagan ng sistema dito sa Pilipinas, mga kaplastik. Kaya even sa pagkuha ng lisensya ng driver's license ay napakadali na lang. Magbayad ka lang ng 3,000, in 1 hour mayroon ka ng lisensya na pro pa. Diba? Ganito karumi ang sistema sa Pilipinas. Kaya piliin mo ang Pilipinas kung mabubuhay ka sa illegal. Pero kung mabubuhay ka sa legal, huwag mong piliin ang Pilipinas. Diba? Kaya huwag ka na magtaka, Kap Barsaga. Dahil dito sa Pilipinas, lahat magagawa mo basta may pera. Diba? Diba? Ngayon, nanghamon siya. Hindi lang po, ang kaso po ni Norman Mangusin ay hindi lang po yung pinail ni Makagago. Ang kaso niya, yung pagsuot niya ng official uniform ng ating Usurpation. PNP. Yung pambababoy niya na hinahamon niya ng suntukan ang isang general sa katauhan ni General Tony Maralian. Personal ko pong kakilala. Bakit kaya hindi nadamay si General Maralac? Samantalang uniforme niya yung ginamit ni Norman Mangusin. Di ba responsibilidad ng mga kapulisan, even ng colonel, general, hepe o corporal, na ingatan nila at protektahan nila ang kanilang uniforme. At huwag nilang hahayaang gamitin ng kung sino-sino yan. Kahit anak ko pa yan, asawa mo pa yan, o kahit mga nanay tatay mo, o kahit patropa mo, o kahit na malapit mong kaibigan, ay hindi mo dapat ipagamit yung uniforme na yon. Pero nakakapagtaka, bakit inaantay ko kasi yun sa press conference na may possibility kayang madamay o makasuhan yung may-ari ng uniformeng sinuot ni Norman.
Bakit hindi nila pinag-usapan yun? Kasi kapabayaan niya yun eh. Parang simple lang yan eh. Bilang isang pulis, di ba? Kapag hinayaan mo yung plantilya mo sa lugar na mayroong nagaganap na krimen tapos wala kang ginawang action, di ba kasalanan mo yun? Negligence mo yun? Or dili kaya naaktuhan ka ng officer mo na natutulog ka dun sa presinto kung saan ka kung saan ka destino ay naabutan ka natutulog, humihilik pa, ay di ba ora mismo sinisibak nila sa serbisyo? O bakit itong paggamit ni Norman Mangusin sa kanyang uniforme? Hindi question yon. Bakit hindi nila hinugot yung taong yon, si General Malalag, at tinanong niya, bakit mo hinayaan o bakit mo inallowed na pinasuot mo kay Norman Mangusin ang uniforme mo nung mga panahong yon? Bakit hindi yon ang eksaktong dapat marinig ng tao? Pero bakit si Norman Mangusin lang ang tinirada nila? 'Di ba? 'Di ba dapat accountability ng isang tao 'yon dahil kanya 'yun eh. Uniforme niya 'yun eh. Pinagamit niya 'yun. Kaya nagpaalam man yan o hindi, responsibilidad mo pa rin 'yun. Kasi gamit mo 'yun. So ibig sabihin, nangangahulugan lang, burarakang nila lang. Wala kang pagpapahalaga sa sagradong uniforme ng PNP. Nagets nyo mga kaplastik? Bakit si Norman Mangusin lang ang tinitirada ninyo? Di ba dapat tinitirada nyo din yung may-ari ng uniforme kung bakit umabot sa punto na nasuot niya yun nang walang man lang alinlangan? So ang tanong nun kung talaga bang sinuot o nahiram ba? Baka mamaya talagang hearsay lang yan o baka na-Adobe Photoshop lang. Diba? Mahirap kasi maghusga eh kasi hindi pa naman gumugulong ang kaso about dun sa usurpation of authority niya eh. Sa pagsuot ng uniforme ni Maralag eh. Kasi bakit hindi dadamay si Maralag sa puntong yon? Kasi kapabayaan niya yun eh. Uniforme niya kung kani-kanino niya pinapahiram. Diba? Bakit si Norman Mangusin lang yung center of the eye na tinirada nila? Diba? Ang labo, diba? Ang labo talaga. Si General Maraliag ng region, isang general sa katauhan ni General Tony Maraliag. Personal ko pong kakilala si General Maraliag ng region to. Police lieutenant pa lang po siya, magkakilala na po kami, hindi pa po siya general. Napakatahimik nung mamang yan. Napakatahimik. Hindi po siya mahilig sa social media, hindi po siya mahilig sa mga kung ano nung kaartihan. Napaka-professional nung tao. Pero, anong ginawa ng putang inang FLM na to? Binababoy niya. Dahil porke naging kaibigan niya, akala niya siguro, ganun-ganun na lang. Pati ang mga taga-NBI, sinasabi niya, sasampalin niya, kung ano-anong mga pinagkasabi ng tarantado. Pero, the best na rin itong nangyari kay Francis Leo Marcos. Bakit? Kasi, kung siya'y nasa laya, baka mapatay siya ng mga taong winalang hiya niya rin. Blessing in this kito. Pero sa akin, trabaho po ang ginawa ng CIDG. May warrant po yan. Hindi po siya pinag-iinitan ni Chairman Kalinisan. Pinatupad lamang ang batas para po mapanagot si Francis Leo Marcos. Ngayon, may bill naman po yan. May bill po yan. May bill siya. Kung talagang bilyonaryo siya, trilyonaryo siya, karapatan niya ang maglagak ng kanyang bail. Huwag po natin pupulain ang ating kapulisan. Alam nyo,
Actually, sino ba to? Actually, si FG. Si Pugenius eh. Naggagalaiti sa kanyang Facebook post eh. At sinisisi pa nga yung warden dun eh. Na bakit pinalaya eh. Parang ganun yung datingan eh. Hindi naman actually na baka kasi sabihin eh, mayroon bang word na sisi doon. Hindi kasi parang ganun yung datingan eh. Kung babasahin mo yung kung babasahin mo yung post ni Pugenius, sasabihin mo, magpasalamat kayo kay Warden bla 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 na nakalaya ang ating bida na si Norman Mangusin. O ano yung datingan na yon? Parang sinisisi mo si Warden bakit pinalaya? Eh kung utos ng korte yun. Kasi karapatan, ikaw na nga nagsabi, di ba, Kap Nino Barsaga, nakarapatan ng bawat individual kahit na akusado ka, ipinaghihinalaan kang kriminal o mayroon kang ginawang krimen, ay karapatan mo talaga mag-bail. Diba? Pero si FG kasi nagagalaiti. So ayoko nang tapusin kay Kap Barsaga kasi baka umaba na naman yung video ko eh. Mapunta naman tayo sa latest sa opinion ni Rapi Tulfo, ang idol nila, mga ka-plastic. So, panorin natin to. Bago Ito, lagi nagkakairo. nagpapasalamat ako kay Attorney Carlo Ibanez. Lawyer po ito. I Ako, don't know yun yung Attorney binabasa Carlo kong Ibanez, pero yung mga sinabi niya sa kanyang vlog tumutugma sa paniniwala ko. Again, Attorney Carlo Ibanez, thank you. Mamaya kausapin ni Attorney Garrett. Ganito po Ay, yung yan. kanina, yung si Banyes yun. Ulitin ko, mayabang talaga yan si Francis Leo Mangusin. Hindi ko siya kilala. Ba't ko siya kampihan? Anong mapapala ko? Mayabang yan. Sinabi ko yan kahapon. Good for him na nakulong siya para matigil yung kanyang kayabangan. Good. Well and good. In fact, binasus pa nga niyan si Mami Dionisio na si Senator Manny Pacquiao, friend ko. So, nakakapikon talaga. Kupal talaga kung tutusin. In fact, minsan dumadaan yan sa feed ko. Nakikidensi I-skip ko Kupal. agad. Dahil saksakan ng yabang. Nandun na tayo. Pero, hindi tama ang pag-handle ng mga pulis doon sa paghuli sa kanya. Now, Tama yun. bakit ako nagbanggit tungkol sa isyong yan kahapon? Because 2 beses na kami nag-hearing sa Senado at 3 times na dito sa Wanted sa radyo na merong mga suspect na ang kaso ay rape with homicide at meron pa nga murder na chinap-chap, nilagay sa maleta yung victim at nagtago sa Mindanao yung suspect. May warrant yun. Bakit hindi nila preneskon? Now, nung humingi tayo ng mga picture noong mga ibang suspect na involved sa rape with homicide, ayaw ibigay sa atin ng mga pulis. Ang reason, naligman, di ba? Yes, sir. Meron daw kasi policy ang PNP na hanggat hindi nakukonvict ang isang suspect, hindi pwede ibigay yung pangalan ng suspect. Yes, sir. Or maging Malinaw na malinaw yon, mga ka-plastic. As long as hindi convicted yung nasasaktal, hindi muna nila ididipik ang mga larawan ng mga suspect at ipapublish sa mga media networks. Nagets nila. Nagets ng Napolcom, mga ka-plastic. Pero bakit sa punto ni Norman Mangusin? Pinablicity nila yung tao sa harap ng maraming media network.
at hinayaan nilang bastos-bastosin, sinabihan ng mga masasakit na salita ng isang social media influencers at kanyang asawa. O di ba malinaw? Ito yung paliwanag. Ating ng mga pulis, ang reason, naligman, di ba? Yes, sir. Meron daw kasi policy ang PNP na hanggat hindi nakukonvict ang isang suspect, hindi pwede ibigay yung pangalan ng suspect Yes, sir. or maging picture. Yun ang pinupunto ko. O yun. May punto. Ihiwalay natin ang mga issue ni Rapi Tulfo dito sa puntong to. Ihiwalay natin ha. Huwag nating ididikit yung mga katarantaduang ginawa ni Rapi Tulfo in action sa mga dati niyang mga naagrabyadong tao at mga pinapahiyang mga kabit-kabit. Di ba yung mga kabit content ni Rapi Tulfo, pinapahiya niya yung ano, pati yung pinapamukha niya yung mga bakla na nagre-relasyon sa lalaki tapos nagsasalita ng mga kabastusan. Diba? May mga content si Rapi Tulfo na ganun, mga kaplastik. At meron pa nga doon yung mga harap-harapang kinawawa ng yung complainant nila, binaligtad nila, nagmukhang ano, ganito ganyan. Iwalay natin yun. Kasi ang pinag-uusapan natin dito is yung protocol ng NAPOLCOM. Kung bakit ayaw ipa-expose ang mga larawan ng suspect para i-publish ng mga media, especially itong hinihingi ni idol nila, Rapi Tulfo, para maging public awareness sa mga tao na may possibly na kapag tumakas itong wanted na kriminal na mamamatay tao na tinutukoy niya na chinap-chap daw di umano yung biktima na nagtatago sa mga probinsya, tapos hindi man lang nagawa ng public awareness sa mga bawat presinto o sa publiko o sa telebisyon na babala sa mga taong naninirahan dyan sa lugar ninyo, babawal na mayroon pong wanted na tao dyan na bla 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 bla. Pero ang kinakatwiran ng NAPOLCOM, ayaw nilang ibigay yung mga larawan as long as na hindi siya convicted. Pero bakit sa parte ni Norman Mangusin hindi pa nga na-justify o na tawag dito na huhukom ng korte ang kanyang pagkakasala, hindi pa nga siya guilty that time, nawaran pa lang yung tao, pinagsuot na agad niya ng inmate shirt, pinosasan at hinarap sa lahat ng mga media networks at pinamukha sa mga tao na utak kriminal si Norman, bla bla bla. O bakit ganun? May ganung nangyari. O, di ba? So nangangahulugan kung kailan nila gustuhin ipahiya yung tao sa publiko, gagawin nila basta sa sarili nilang interes. At hindi para bakit sa kabilang parte na hinihingi ni Rapi Tulfo na ipakita yung kriminal na taong yon, hindi nila pinayagan. Hindi ko sa sinasabing kasi parang ang datingan kasi sa puntong yan dahil pinangungunahan ni Rapi Tulfo ang NAPOLCOM. Nakahanap ng buta si Rapi Tulfo sa issue na to kasi nagawa nilang isa publiko si Norman. Bakit hindi nila pinagbigyan si Rapi Tulfo na ilabas yung mga larawan ng yung mamamatay taong chinap-chap daw di umano, mga kaplastik. Kasi ang hirap kasi sa mga Pilipino, ugali ng Pilipino yan kapag meron kang nakaraang kasalanan, ina-apply nila yon sa tao. O bakit ikaw ganun din ka naman, di ba? Ganun din ka naman nung nakaraang taon, di ba? Nang bababae ka,
Meron kang pinahiyang tao, ginawa mong pambarangay ang Rapi Tulfo, 'di ba? Rapi Tulfo in Action YouTube channel, blah blah blah, something like that. Pero kasi yan kasi ang nangyayari, kaya mahirap maging public servant. Kung sakaling magkaroon ka ng konting pagkakamali habang buhay na nilang nakatatak sa isipan yon. Pero yung pinupunto natin dito is bakit nga naman ganun? Yung Napolcom na hinayaan niya na isa publiko yung pamamahiya ni Norman at hinayaan pa nilang bastos-bastusin ng social media influencers itong si Norman sa kabila ng yung isang suspect na mamamatay tao daw di umano na chinap-chap daw yung biktima at nagtatago daw ngayon sa Mindanao ay hindi magawang ipakita ng Napolcom ang aktual na larawan ng suspect. Diba? Sa halip ay ang kinakatwiran nila ay kanilang policy daw yon. Diba napaka-awkward? So ang nangyayari dito, decision yarn, may sarili silang desisyon sa buhay. Diba? So ito na, ang yung pinakaihintay ng buong Pilipinas. The Awakening of Norman Mangusin. Ang return of the comeback. Return na, comeback pa. Mga ka-plastic. Ito, panoorin natin yung video. Magandang gabi po sa lahat. Haba naman ang boses mo. Kalalaya ko lang po pansamantala. Maraming salamat po doon sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Maraming salamat po doon sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre sa parte ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso ako po ay para pong nahatulan na isang kriminal. Sakit. Ako po ay may pagkakamali, naaari, at tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin, sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Kawawa naman. Kawawa naman sa Kuragi. Ikaw ba yan? Sa Kuragi. Wawa naman. Tinalupan daw siya ng buhay. Ay nako. Na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Opo. Ay sobrang sakit po. Natakalan ka ba? Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Bait. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. Hindi ako Maaaring sanay. kayo po ay sumusunod lamang. At
dun sa PNP, kung ako po ay nakagawa ng pagkakamali dahil po dyan sa kumalat na litrato ng pagsusuot ng kung saan ako po ay nakasuot ng police uniform, humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo kung sa tingin nyo po ay kalabisan at kawalang paggalang yung aking nagawa. At doon po sa mga patuloy na nagmahal sa akin, maraming salamat po. At humihingi ho ako ng tawad sa mga taong offend ko. Mahirap hong isuko ang karapatan. Yung karapatang mabuhay. Yung karapatang tratuhin tama. Hindi ko siya kayang isuko eh. Salamat din ho dun sa nagsimpatya sa akin. Maraming salamat po. Idol Rapi mo. Kakampi mo. At ulitin ko po, doon po sa mga miyembro ng kapulisan na naging kabahagi ho nung pagpapahiya ho sa akin, hindi na po ako magsasampa ng demanda sa inyo. Pinatawad ko na ho kayo. At sa PNP Ay something to. kung kayo po ay sa tingin nyo nakalabisan ho yung aking ginawa doon sa nakumakalat na pagsusuot ko ng uniforme, Pangalawang sinabi mo na to ha. patawarin nyo ho ako. Wala ho akong masamang intention doon. At kung ano man ho yung karampatan na kaso o parusa na ipapataw niya sa akin, ay haharapin at tatanggapin ko po. Para sa mga supporter ko, maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal ho na pinakita niyo sa akin. Ako muna ho ay magpapahinga muna at talaga hong sobrang napagod po yung aking katawan. Natakalan ka ba? At hindi ko ho maipaliwanag yung nararamdaman kong kapaguran. Grabe yata yun. Salamat po sa pagmamahal at pagsuporta. Yung patuloy kayong nandyan para sa akin. About Yun kay po MG. ay napakalaking bagay. Yun lamang po. At maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. About kay MG, wala kang sinabi. Ito yung inaantay natin mga ka-plastic. Ang kanyang hiningian lang ng tawad ay ang mga kapulisan, especially sa Napolcom. Di na raw siya magsasampa ng kaso. Hindi ako sanay sa kanyang sinabi ngayon. Hindi ako sanay. Ine-expect ko na paglabas ng video, magtatatawa na naman siya. Diba? Ganun yung iniisip ko eh. Unggoy! Diba? Ganun yung iniisip ko eh. Baka yun ang gusto kong malaman eh. Baka sa una malungkot lang yung mga mensahe. Biglang in the end of the video, humihingi ka ng patawad, di ba? Humihingi ako ng patawad sa PNP na kung meron man akong nagawa na pagkakamali, meron man akong napatunayan na
kasalanan ng pagsuot ng uniforme, ay handa akong tanggapin ang karampatang parusa, kaso at aarapin ko ito. It's a prank! Unggoy! Diba? Ganun sana ini-expect ko eh. Baka biglang nag-trigger happy, diba? Wala, hindi talaga. At mukhang natakalan siya eh. Pagod na pagod daw siya eh. Baka bukod sa natakalan, baka napuwitan pa. Pagod na pagod yan. Di siguro siya nakatulog ng 2 gabi doon sa kulungan, mga ka-plastic. Kita mo naman ang itsura ng kulungan, di ba? Bukod sa dugyot na yung hinigaan niya, nakaka-stress at walang preskong hangin sa loob. At sinabi niya mismo sa kanyang video na pagsamantala lang ang kanyang kalayaan. So that means may possibility na bumalik uli siya sa loob. At ito na po ba ang hinahantay nating season 5, mga ka-plastic, na kung saan ay may bago na naman tayong tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. Diba? The Awakening of Norman Mangusin, Gear 5. Diba? O kaya sa Kuragi, diba? Kapag nabigo sa buhay, natalo, nagpakalbo. Diba? Pero hopingly sana sa mga susunod na paaraw, huwag ka na magla-livestream, Norman Mangusin. Pwede ka naman mag-livestream pero huwag ka na mag-opinion pa ng kung ano-ano at huwag mo nang sabihin pa ng masasakit na salita itong kaaway mong o best friend mong si MG at sa Pod Genius Group na sinasabi mo. Kasi hindi nangangahulugan na nakalaya ka ngayon ay hindi ibig sabihin nito ay absuelto ka na. At dahil nga sa update ngayon ni Commissioner Ralph Calinisan, mga ka-plastic, ay pati yata yung mga personal guard mo ay sasampahan din ng kaso. 'Di ba? Kasi nagpe-pretend sila na gwardiya mo, Norman, pero wala naman silang lisensya. At saka isa pa, yung mga recent case mo like human trafficking, even si Manny Pacquiao ay handang magsampa ng kaso against sa'yo sa pagpapahiya mo o panlait mo kay Mami Junisha. At isa pa, sinabihan mo si Manny Pacquiao na mayroon siyang utang. At saka meron pang isa pang follow-up. Ang ating ASEC na si Marcos Lacanilaw, ang LTO, ay magsasampa rin ng karampatang kaso against sa'yo, pero hindi ko pa alam kung anong klaseng kaso ang isasampa ni Marcos Lacanilaw sa'yo. Kasi nga wala pang sinasabi, mga ka-plastic, kung anong actually na kaso. Di naman siguro yata, siguro about sa lisensya mo. Kasi nung na-revoke na nga yung lisensya mo, driver's license mo, ay nakita ka pa sa mga recent videos mo na nakakapag-drive ka pa ng sasakyan mo nang walang seatbelt. Talagang hinahamon mo nga talaga sila. So hopefully, mga ka-plastic, na itong si Norman Mangusin wag na magla-live kung gusto pa niyang maging alive. Diba? Kaso huli na, it's too late. It's too late for him na magbago kasi gumugulong na nga yung kaso. At darating pa si Karen Whitmore, si Mami Karen Whitmore, ay magsasampa rin ng kaso sa'yo ng large scale stapa dahil inutangan mo ng milyong-milyong salapi na hindi mo binayaran. At may possibility na madamay si Dong Batalan dito dahil kasama siya doon sa mga nangyaring yon, mga ka-plastic. So malinaw na malinaw, lahat naman tayo may karapatang pantao. At walang sino mang tao na magdidikta o mamanipula ng mga batas dito sa Pilipinas.
kahit social media influencer ka pa. At hindi mo pwedeng questionin ng korte na kung bakit nakalaya itong taong to. 'Di ba? So, hanggang dito na lang muna ang aking opinion. Habang-abang na lang tayo sa mga susunod na content kung may mangyayaring Season 5, The Norman Mangusin Show ni Makagago WhatsApp Man. At sa gayon ay abang-abang na rin po sa Season 5 na team song ni Norman Mangusin. At baka magustuhan niyo po yung aking bagong music video sa kanya. 'Di ba? Nagustuhan niyo naman yung music video ko para sa kanya ngayon, 'di ba? Yung season 4.5 mga kaplastic 'yon, 'di ba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.